So, po, good evening sa inyo lahat mga kapatid. At ito po ay continuation ng ating pag-aral tungkol po sa scripture. No? So, nung nakaraang araw, kahapon pala, alas 5 ay na-tackle ko po yung about the canonized of the scripture. So, balikan lang po natin. Review lang tayo ng kaunti mga kapatid para medyo may ano po tayo, yung canonicity of the scripture, no? Pag sinabing canonicity means that a book is recognized as part of the canon, the standard rule or measuring rod of God's written word. It means the book is inspired by God, authoritative, and binding upon the conscience. Yun. So, mga verses na nandun na mo sa YouTube channel, no? So, who determined the canon? God alone is the author and determiner. God inspired the books, and He alone decided which ones belong in the Bible. Men did not make them scripture. They only recognize what God has already done. So, ginawa lang ng tao ay nirecognize at yung gawa ng Diyos, no? Men only gathered and confirmed. Yun. Ayan, so yung kabuuan po niyan ay maririnig nyo sa doon sa YouTube channel natin para at least ito na binalikan lang po natin ng kaunti. Yung tinatawag na canonicity of the scripture. So, punta tayo sa ating pag-aralan ngayon, yung tinatawag na preservation and perspicuity of the scripture. So, pag sinabing preservation, means that God has supernaturally kept His word pure, entire, and uncorrupted through all generations so that we have it today exactly as He gave it. So, hindi pwedeng hindi pa preserved dahil salita po ng Panginoon from eternity to ay na isalita na po niya at na kailangan na may preserve ito. Kung titingnan natin yung Psalms chapter 12. Tingnan natin. Psalms chapter 12. Yan, kung may mga Bible po kaya, pwede sandan po niyo ako para verse 6 hanggang 7. The words of the Lord are pure words, silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. So yung salita ng Diyos ay sabi doon ay pakaingatan mula sa lahi ito magpakailan. Preserve them from this generation forever. So ano pa mga kapatid? So Matthew chapter 24 verse 35. So ito nabasa po natin nung unang tinuro ko po about importance of the word of God. Heaven and earth shall pass away but my word shall not pass away. So dan po yung preservation ng Panginoon. So tingnan natin yung the basis of preservation, no? Para makita po natin yung basihan. God's faithfulness and promise. God's promise, He would preserve it, therefore, He must do it. Isaiah chapter 40, verse 8. Tingnan natin, Isaiah chapter 40, verse 8. Sabi po niya ng Isaiah, the grass wither, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Yun sa yung word na mamamalagi magpakailanman. So hindi ho matatapos, hindi ho wala hong katapusan. Mape-preserve po siya. So the basis, yun po, yung God's faithfulness and promise. Tapos sa 1 Peter 1:25, tingnan po natin mga kapatid. 1 Peter
1:25. Sabi po dito, but the word of the Lord endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. Datapot ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman, at ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Yon, yung mabuting balita ay sabi doon, mamalagi magpakailanman. So, napakagandang mga verses na ito na nagpapatunay ng tinatawag na preservation ng salita ng Panginoon. So, tingnan natin yung pangalawang kapatid. It is settled in heaven. Yun. Since God's word is eternal in heaven, it must be preserved on earth also. Yun. Sabi doon, sa Psalms 119 verse 89, Psalms 119. Psalms 119. Yeah, 119. Verse 89. Sabi po dito, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Ayon. So sa langit pa lang, na-settled na. Magpakailanman o Panginoon ang iyong salita ay natatag sa langit. Kaya kahit dalhin pa sa kung saan-saan yan o dito sa lupa, settled na po doon sa kalangitan ang salita ng Panginoon. So tingnan po natin yung extent of preservation. Yun, medyo ito pinapag-aralan ng mga nag-aaral sa Bible School. Pero tayo, wala tayong Bible School. Pero ito, na-encounter ko po nung nag-aaral po ko sa Bible School. Yung verbal and plenary. So, what is meant by verbal and plenary? Kasi extent of preservation po ito . The meaning of the words, these two terms describe how God is inspired the Bible. That is how He moved holy men to write exactly what He wanted them to write. So pag sinabing verbal inspiration, verbal means the very words themselves are inspired by God. Mismo yung salita ng Panginoon, na-inspired yun. So, kaya tinawag na verbal. It is not just the ideas of thoughts that came from God, but the actual words used to express them. So the Holy Spirit guided and controlled the writers so that every word what God intended, while still allowing them to use their own natural language in style. Yun. Pero yung Holy Spirit pa rin ang nag-guide. Yung katulad dito sa 2 Peter, no? Titingnan natin 2 Peter chapter 1. Tingnan natin yung 2 Peter chapter 1 verse 20. Sabi doon, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation, na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. For the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. Yung makita natin sa Tagalog, sapagkat di sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan. Yon, yung word na tinatawag na we're moved, na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Yon, kaya naisulat. Kaya makita natin from Old Testament to New Testament, hindi ho nagkukontra-kontra yan. Yon, yung mga tao lang ang kontra-kontra. Yung nagdidebate lang yung mga tao. Pero ang Biblia po, ay isa po yung nag-udyok sa kanila na isulat yung bawat litra ng salita ng Panginoon. So ano pa, yung tinatawag pong dito po sa Matthew chapter 5 verse 18. Ano pa natin? Matthew chapter 5 verse 18, sabi po ng ating Panginoong Kristo, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, one God or one title shall in no wise pass
from the law till all be fulfilled. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Yon. So, yan ang sa pananalita ng ating Panginoon, mga kapatid, na lahat ng salita ng Panginoon ay talagang na may katuparan. Ano pa yung sabi doon? Yung sinasabi doon ng Panginoon na one jot is the smallest Hebrew letter. Yun, in a title is a tiny mark on a letter, showing that even the smallest details are important. Yun. Punta tayo doon sa words na plenary, no? Kasi sabi doon, extent of preservation, verbal, and plenary. Plenary inspiration. Ano ba yung plenary inspiration? Plenary means full, complete, and entire. So, wala na pong kulang. Ibig sabihin, kompleto na po yung salita ng Diyos. Hindi na pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. It teaches that all parts of the Bible are equally inspired, not just some parts or the parts about salvation, but history, geography, laws, prophecies, and every verse, word, and letter. No part is more inspired than another. The whole Bible is God's word without error. So, kaya sa pag-aaral, makita natin kahit yung biblical history, geography, kaya kung pag-aaral ka, halimbawa si Jonah. So, kung titignan natin saan ba nanggaling si Jonah na inuutosan ng Panginoon na pumunta sa Ninive, kailang umiwas siya sa Tarsus. Yon, sumakay pa siya ng barko. Ngayon, kung hindi siya sumakay ng barko, kung hindi siya pupunta sa Tarso, hindi siya sasakay ng barko. Maglalakad lang siya o magkakabayo papunta sa Ninive. So, makikita natin yung geography o yung mapa, magtsatsaga lang tayo. Tapos, sa batas, laws, yon, makita natin na yung Torah, ibinigay kay Moises, yung 5 books of Moses, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Tapos pagdating sa mga propeta, yan po yung prophecy, ay makita natin na every verse, word, and letter ay talagang walang pagkakamali. So ano po sabi doon ng 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. So yan po yung sinasabi ni Apostle Paul kay Timoteo na ang salita ng Diyos ay may malaking pakinabang, number 1 po sa doktrina, aral. Kaya nga tayo, di ba? Kaya nga tayo umalis sa iba't ibang grupo dahil nga sa doktrina. Kasi kapag balay pa na ang doktrina na ito yung pinakapundasyon, mamamali na po talaga lahat. Kaya importante yung doktrina. Saan po manggagaling yung doktrina? Sa salita po ng Diyos. Sabi doon, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness. Tapos sa John 10:35, sabi ng Panginoon, and the scripture cannot be broken. Yun. Putting them together, pag pinag-isa natin yon, verbal and plenary inspiration. Verbal, the words are God's word. Plenary, all of it is God's word. So, kompletong-kompleto na po. Wala na pong hahanapin pa. Kaya hindi natin pwedeng dagdagan yung Matthew to Revelation. 66 books. Yon. Talagang kompleto na po. Siyempre, yung iba, 75 books. At yun, pag-aaralan po natin yung mga version sa mga sunod. Bakit King James yung ating ginagamit, hindi NIV. So, Primitive Baptists believe this is the only way to honor God's word because if any part was not inspired or if the words were not exact, we could not trust. It is our rule of faith and practice. So, kailangan mapagkakatiwalaan kasi nga, doon manggagali yung rule faith natin, yung final authority. Kung hindi mapagkakatiwalaan yung hawak nating Biblia, magkakaproblema yung doktrina natin. Diba? Ang hawak mo ay NIV version. So malaki ang problema doon. Makikita natin sa pag-aaral ng version, yung comparison. NIV versus King James Version. So sa NIV, medyo yung hill, pag John 8,
yung Mark chapter 9 verse 43, 44, wala po yata doon eh. Tapos yung ibang mga verses halos almost 35,000 thousand na words ang inumit ng mga new version. So napakarami. So it gives certainty. We know that we have the very words of God, that just human opinions. Yun, hindi human opinions kung titingnan natin yung mga nakasulat doon. Kasi from the time ng Old Testament hanggang sa New Testament, Genesis to Revelation, ay hindi po human opinions talaga eh. Kasi yung kanya talagang pagtuturo tungkol sa practical na buhay ay parehas eh, pagsunod sa Diyos eh. Yung katapatan sa Diyos, pagbigay ng glory, halos parehas po ang kanilang presentation. Hindi ho sila nagbibigay ng opinion. Di tulad sa ating panahon na talagang marami yung mga nagsasabing pastor pero may sarili silang opinion. It shows God faithfulness. Yung Biblia nagpapakita ng katapatan ng Diyos from Old Testament hanggang sa New Testament. Kung makita natin sa panahon ni Adan, tapat po ang Diyos eh. Diba? Sabi doon, lahat ng mga bungang yan, makakain mo. Yun, talagang nagbigay ng provision ng Diyos. Pero siyempre, alam natin yung nangyari. Panahon ni Noah, di ba? Yung katapatan ng Diyos kay Noah na naligtas ang buong pamilya sa panahon ng dilubyo. It demands our obedience. Yun. Every word is from God. We must believe and obey all of it. So, paniwalaan natin. So, sinasabi ng Biblia, may impyerno. So, paniwalaan natin. Ang sabi ng Jehovah, walang impyerno. Ang impyerno daw ay pag naghihirap ka dito sa mundo. Ay samantalang ang Biblia nagsasabi na may impyerno. Sabi ng Jehovah Witnesses, wala daw kaluluwa ang tao. Pero sabi ng Biblia, ang tao ay binubuo ng body, soul, and spirit. So, talagang nagkakontra-kontra yung kanilang paniniwala. Sabi nila ay ang tao daw ay binubuo lang ng katawan. Yon. Ang katawan mismo ang ating kaluluwa. Yun yung sabi ng ng Jehovah. So, Revelation 21:18-19, yun, nabasa natin ito. For I testify unto everyone that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. If any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life. Yon. So, yun ang palaging warning, no? Kahit sa lumang tipan, no? May warning din po yan eh. So, na huwag magdadagdag, magbawas. God preserved every part down to the smallest details. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, when God one title shall in no wise pass from the law. For all generation, it was not preserved only for the apostle or prophet, but for us today. Sabi doon, Psalms 33 verse 11, Psalms 33, na po natin, highlight lang natin para makita po. 33 verse 11. Sabi doon, the counsel of the Lord standeth forever, the thoughts of His heart to all generation. Yun, the counsel of the Lord standeth forever, mananayo. Ang payo ng Panginoon ay nanganayong matibay, magpakailanman. Ang mga pag-iisip ng kanyang puso sa lahat ng salit-saling lahi. Yun, tatayo. Kaya kahit anong katuwiran ng tao, di ba? Siyempre, ako nga dati, nakikipagdebate pa ako about election eh. Sabi ko, unfair ang Diyos. Bakit mayroon siyang pinili? Bakit hindi lang niya piliin ang lahat? Bakit may pipiliin pa siya papunta sa langit? Bakit hindi lang niya iligtas ang lahat? So nakikipag-debate po ako kay Pastor Ronald noon eh. Kasi nung sinabi niya na ang Diyos ay may pinili, pero nung katagalan, nung talagang nilalatag na po yung mga verses,
lalo na po doon sa Ephesians, no? Ito yung unang na-encounter ko kay Pastor Ronald eh. Nung nag-reform kami, unang natutunan ko po yung eleksyon sa Reform Baptist. Yon, 7 years po kami doon, no? Sabi doon, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Yun yung unang na-encounter ko. Pero yun po, na-question ko po ito eh. Sabi ko, unfair naman ang Diyos kung may pinili siya. Bakit hindi niya lang iligtas lahat? Makapangyarihan naman siya. So medyo matagal po yung nakipagbuno kami sa diba. So kasi nilalabanan natin yung kasi nga wala tayong alam. Pero sa katagalan ng pag-aaral, kaya importante po 'yon ang pag-aaral. Kasi first reaction po ng tao na mayroong dalang aral na mali ay magre-react po talaga 'yan. Kaya sa pag-iibanghelyo po, huwag niyong asahan na pag nag-preach kayo o nagturo, agad tatanggapin ang turo na tama. Magre-react po talaga 'yan. Wala ho akong na-encounter na kaagad tama yan maganda yan Ang unang reaksyon ay nako, sa demonyong aral yan. Yun ang mga reaksyon. Ay, unfair ang Diyos. Kasi nga, mayroon siyang tinatawag pong daladalang aral na sa palagay niya ay tama. Kaya, ang maganda po sa atin, talagang tiyagaan po natin yung pagtuturo, build up ng good relationship. Kasi pag nasira na po yung good relationship natin, hindi na po natin mapipenetrate yung mga tao at hindi na natin masabi yung tama. Yon. Kasi sa una pa lang, hindi niya maunawaan. Baka naman talagang in the process talaga na pagtiyagaan natin. Nakatulad din natin, ang tagal nating maunawaan tagal nating tanggapin ang katotohanan. Pero biyaya po ng Diyos dahil sa kanyang katakdaan na panahon ay naunawa natin yung sovereignty of God and election na ang Diyos ay siyang may kakayanang pumili, hindi ho ang tao ang pumipili. So, how God preserved His Word? Yun, paano ba na-preserve ang salita ng Panginoon? By His providence. Yun, by God watched over the copying, translating, and distributing of His Word. He overruled the mistakes and errors of men to keep the truth pure. Yun. So, alam natin kung yung, matatalakay natin yan pag dumating po tayo sa translation, paano ba nagkaroon ng King James, saan ba nanggaling yung mga version, para talagang mabaybay po natin. Isaiah chapter 59 verse 21, tingnan po natin. Isaiah 59 verse 59, chapter 59 verse 21. Sabi doon, as for me, this is my covenant with them. I-highlight ko lang para makita. Sabi doon, as for me, this is my covenant with them, saith the Lord, my spirit that is upon thee, and my words which I have put in thy mouth shall not depart out of thy mouth, nor out of thy mouth of thy seed, nor out of thy mouth of thy seed, saith the Lord, from henceforth and forever. Yun, napakagandang verse ito, no? Sabi doon, at tungkol sa akin, ito ang aking tipan sa kanila. Sabi ng Panginoon, ang aking espiritu na nasa iyo at ang aking mga salita na inilagay ko sa iyong bibig, hindi hihiwalay sa iyong bibig o sa bibig man ng iyong lahi o sa bibig man ng angka ng iyong lahi. Sabi ng Panginoon, mula ngayon at magpakailan pa man. Yun ang sabi ng ating Panginoon. So, sa pamamagitan ni Isaiah. So, tingnan natin, yung sunod po, by the use of His people. Yun. God's people loved, copied, and guarded the Scripture with great care. Yun, Romans 3:2. Much every way, chiefly, because that unto them were committed the oracles of God. Yun, committed. So, ipinagkatiwala yung salita ng Panginoon.
So, the result today, we believe that the Masoretic text, yon, Old Testament, and the Textus Receptus New Testament are the preserved texts, and the English language, the King James Version, is the accurate preserved translation for English-speaking people. Yun, siyempre, yung kaya English translation kasi ito yung universal language na maiintindihan ng lahat. We do not have to guess what God said. We have His perfect word in our hands. John 17, verse 17, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Yun. So, yung Masoretic text at saka Textus Receptus, doon ang galing yung ating King James Version. Kasi dalawa po yun, yung tinatawag na yung isang Hebrew, yung Greek na isang klase. Pero dito, Masoretic text and Textus Receptus. The perspice, ito, punta tayo doon sa pangalawang bahagi. The perspicuity of the Scripture. Yun, ano ba yung perspicuity? Definition of perspicuity means that the Scriptures are clear and plain to be understood. So, hindi yung mahirap intindihin ang salita ng Diyos pag ikaw ay may banal na espiritu, no? Ang banal na espiritu kasi ang nagpapaunawa. Clear and plain. The essential truths of salvation in duty are written so plainly that even those with little learning can understand them if they have the Holy Spirit. The Bible is not a hidden or sealed book, but a revelation made known to God's people. Ang salita ng Diyos para po sa God's people. Hindi po ito sa mga spiritualidad, yung mga patay sa spiritual, hindi po para sa kanila ang salita ng Diyos. Ito po sa mga tao ng Diyos. Kung elect sila at hindi pa born again, hindi po para sa kanila ito. Hindi pa kasi born again. Kasi pag hindi born again, ano po ang kondisyon nila? Ito po yun, 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Yan, palagi natin ito binabasa, para balik-balik lang po. Pero para natin malaman na yung salita ng Diyos ay walang kabisa-bisa yan sa hindi born again. Sabi doon, but the natural man received not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Yon. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisayasat ayon sa Espiritu. Kumbaga, talagang ang salita po ng Panginoon ay para po sa mga elect, tinubos, at yung naborn again na po. Kasi kung elect yan at natubos at hindi pa born again, hindi po talaga sila magkaka-interest na pakinggan yan. So, hindi naman natin alam kung sino talaga yung elect at tinubos, pero alam natin kung sino yung mga hindi pa born again. Malay natin, hindi pa talaga hindi pa sila nabibiyaan ng tinatawag na regeneration. So, hindi rin natin pwedeng i-adjust na, ay, hindi ka eternally secure kasi hindi ka tumanggap sa Panginoon. Pag hindi tumanggap kasi sa Armenian, talagang ang conclusion nila ay eternal damnation na. Pero sa atin, sa Primitive Baptist, naniwala tayo na hindi tayo pwedeng mag-judge kung hindi pa yan born again. Diyos lang po nakakaalam kung yan ay elect o hindi. As long na yan ay hindi pa born again, hindi natin pwedeng sabihin na hindi yan elect. Baka nga elect yan, hindi pa yan naboborn again. So, yung mga born again at tumanggap, ayan, pwede na natin sabihin, isa sila sa mga anak ng Diyos kung sila ay nagkaka-interest na makinig ng salita ng Panginoon. Psalms 119, verse 130. Tingnan po natin. Psalms 119. 130. Tingnan po natin yung 130.
Sabi po dito sa verse na ito, the entrance of thy words give it light. It give it understanding unto the simple. Yon. Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag, nagbibigay unawa sa walang muwang. Yon. Kaya tayo, wala naman talaga tayong kamuwang-muwang eh. Wala tayong kaalam-alam dati. Ang alam lang natin ay magsimba tuwing linggo. At sasabihin na lang natin, magbawas muna tayo ng kasalanan. Pagkatapos nito, ay balik tayo sa normal na buhay daw nila yon eh. Magbisyo, yon, uminom, sigarilyo, ayun, lahat ng bisyo. Tapos linggo ulit, magsisimba na wala tayong kalam-alam sa salita ng Panginoon. Pero nung tayo ay biniyayaan, di ba, ng salita ng Panginoon, so halos yung iba hindi na natutulog sa pag-aaral, sa pagbabasa ng Biblia kasi nga po uhaw, nakakagutom ang salita po ng Panginoon. At sabi nga ng ating Panginoon sa Matthew, tingnan po natin yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo, Matthew chapter 5. Sabi doon sa verse 6, tingnan po natin yung verse 6. Blessed are the which do hunger and thirst after the righteousness, for they shall be filled. Ayun. So yung dito po, sino ba yung nagugutom? Sino ba yung nauuhaw sa katuwiran? Yung mga born again na po. Hindi ho nagugutom yung patay. Kapag mayroon kayong patay na bumangon, na tumingi ng pagkain at sasabihin, nagugutom ako. Yung alam mo? Di tumakbo ka na. Kasi baka kala mo nagutom, tapos hingi pa ng tubig at ako'y nauuhaw. Wala ho. Ang buhay lang ang nagugutom at buhay din ang nauuhaw. Ito ay patungkol po sa tinatawag na spiritual na buhay na yung mga nagugutom spiritual, yung mga born again na po. Kahit sa literal, di ba? Yung buhay, physically, yun ang nagugutom, yun din ang nauuhaw. Ganon din sa spiritual. Kaya nawa tayong lahat ay palaging nagugutom. Kung paano tayo nagugutom, yon pagkagising ay nagugutom tayo, di ba? Kasi importante din naman kasi ang pag-aaral kasi ng mga nag-aaral ng kalusugan, dapat ang tao pala ay nagpa-fasting araw-araw ng 18 hours. Yon, 18 hours. Yun ang sabi, no? Kung kakain ka ng alas 4, ng hapon, bibilang ka doon. 18 hours ang fasting. Yun, hindi maganda talaga ang resulta. Tayo minsan, hindi tayo nagpapasting Kakain ng alas 6. Gigising ng bago matulog, kakain. Yun, anong tawag doon? Midnight snack. Yun, ang fasting lang natin, ilang oras lang, no? Pero maganda ho. Habaan po natin ang fasting para hindi masyado tayong nagkakasakit. Yung maganda, matalakay natin yan. Yung about fasting. Kasi sa lumang tipan, tinuruan ng fasting. Sa bagong tipan, tinuruan din. So ano ba yung purpose? Dalawa yung purpose, physical purpose at spiritual purpose. So yan, itatalakay tayo dyan para matutunan natin ang tamang pag-aayuno. Yun. At siyempre, pag nag-aayuno ka, huwag mo naman sabihin, Pastor, nag-ayuno ako 3 araw at 3 gabi. Yun. Ito na po, Pastor, ang resulta, ang pag-aayuno. Hindi naman kailangan magsalita. Sabi nga, yung ginagawa mo, huwag mo nang ipag-sabi-sabi. So, dito sa Habakkuk chapter 2, verse 2, write the vision and make it plain upon the tables that he may run that readeth it. Yun. Sayin nga natin ito sa Tagalog, mga batid. Habakkuk, ito daw yung pinakamahabang aklat. Habakkuk. Yun, napakahaba. Sa ano lang yun, joke lang. Habakkuk. Habakkuk chapter 2, verse 2. Ang sabi doon, and the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon the tables, that he may run that readeth it. At ang Panginoon ay sumagot sa akin at nang sabi, isulat mo
ang pangitain at iukit mo na malinaw sa mga tapyas na bato upang makatakbo ang bumabasa niyaon. Alam mo yun, oh? Pag malinaw ang pagkasulat, kahit tumakbo ka, mababasa. Di ba? Kaya importante na mayroong maliwanag na sulat. Yun, kaya importante yan, kumakain tayo ng kalabasa. Totoo ba yun na ang kalabasa pampalinaw ng mata? Nakakabasa ka ba Elder Manny? May salamin naman, ano? So, pag tumatanda kasi talagang medyo lahat nagkakaroon ng komplikado na. Kaya kailangang mag-alagaan natin yung kalusugan. Sabi nga, prevention is better than cure. So, pag nandun na sa karamdaman, mayroon pa rin solusyon dyan. So, may mga kailangang gawin po tayo. So, ano pa mga kapatid? Sabi po dito, proofs that the scripture is clear. Yon. Sabi doon, it is written as a command and revelation. God would not command us to read and believe something we cannot understand. Yon. Gala mo, wag binasa mo, pinaniwalaan mo na hindi mo naman nauunawaan. He spoke so that we might know His will. So dapat nababasa natin, pinaniwala natin yung bagay na nauunawaan natin. At yan naman, kaya nga mayroon tayong mga pastor na nagpapaliwanag, kung hindi mo maintindihan, itanong mo kay, hindi ko Suryano, mga kapatid. Yun. Itanong mo sa nagpapastor sa atin. At siyempre, ang banal naman ng Espiritu ang magtuturo. Sabi Diyos sa Deuteronomy chapter 30, verse 11. Tingnan po natin mga kapatid. Deuteronomy chapter 30, verse 11. Hanggang ano ba ngayon? 11 hanggang 14. Yun, mahaba-haba yun. Pero tiyaga lang po tayo. 11, 13, 14. Yan, highlight po natin. Sabi doon, for this command, which I command thee this day, it is not hidden from thee, neither is it far off, sapagkat ang utos na ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay hindi totoong mabigat sa iyo, ni malayo. Yun, sabi ng Diyos sa bayang Israel. It is not in heaven that thou shalt say, who shall go up for us to heaven and bring it unto us, that we may hear it and do it. Wala sa langit, upang huwag mong sabihin, sinong sasampa sa langit para sa atin, at magdadala niyaon sa atin, at magpaparinig sa atin upang ating magawa. Yun, sabi ng Panginoon, neither is beyond the sea, that thou shalt say, who shall go over the sea for us, and bring it unto us, that we may hear it and do it. Niwala sa dako roon ang dagat upang huwag mong sabihin, sino ang daraan sa dagat para sa atin, at magdadala niyon sa atin, at magpaparinig sa atin upang ating magawa. But the word is very nigh unto thee, and thy mouth, and in thy heart, that thou mayest do it. Yun, nasabi ng Panginoon. Wala sa langit na, wala kung saan-saan na. Ang sabi ng Panginoon, kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig, at sa iyong puso, upang iyong magawa. So wala nang dahilan. Ay, wala kasing mangangaral, wala kasi akong Biblia. So, dami nga natin na ibigay na Biblia. Hindi na nagagamit kasi puro electronics na. Bira nang gumagamit ng talagang Biblia kasi nga, ngayon talagang technology, at maganda naman gumagamit natin technology sa mabuti. Kasi, sasabayan natin yung mga gumagawa ng masama. Yon, ang technology ginagamit nila. Ngayon, 'di ba, sa technology mayroon tinatawag online sabong, 'di ba? Online gambling, online na casino, online na kahit yung panliligaw, yon. Sa online na. Online na sagot, sa online na rin. Yon, lahat online na. Dati yung mga prostitute, pupunta ka pa sa Pasay, sa Libertad, sa Makati,
kung saan ka pupunta. Pero ngayon, online na rin. Nagagamit po sa kamunduhan. Yung mga scammer, nasa online. Dati, ang scam pupunta sa bahay-bahay. Yon, kakausapin ka, hypnotize. Ngayon, online na. So, ngayon, tayong mga Kristiyano, gagamitin natin yung technology sa kabutihan. Yon, para mag-glory ang Panginoon. So, yan. Kahit saan ka pumunta, may ano ka naman, may cellphone. Mag-download ka, King James Version. Tapos mag-upload ka. Makinig ka ng mga preaching. Ang dami na nating preaching, mamili ka lang. Wala nang dahilan. Sabi ng Panginoon, but the word, sa 14, but the word is very nigh unto thee, in thy mouth and in thy heart, that thou mayest do it. Kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso, upang iyong magawa. Hindi na, wala nang dahilan, mga kapatid. Kaya yung ating pinag-usapan, no? 5 chapter a day. Nakakabasa kayo, mga kapatid, 5 chapter a day, minimum, ng pagbabasa ng Biblia. Napakaikli po yon. Kung talagang gagawin po natin na pagbabasa, yung 5 chapter, napakaikli po yon. Baka ano lang po yon, wala pang 30 minutes. So, kung 30 minutes, baka lang na, di ba, 24 hours. Kung magbibigay ka ng panahon, 5 chapter a day, napakaganda po yon. Kami dati kay Pastor Ronald, talagang minimum 1 hour a day ang ni-required sa amin na magbasa. Sa isang araw, 1 hour. Kaya 3 months to 4 months, matatapos mo ang buong Biblia na basahin. Tapos babalik ka ulit sa Genesis, yon, systematic reading. Yan, huwag yung chap-chap reading. Huwag yung maisipan mo na hihiling ka, ano kaya ang babasahin ko ngayong araw na ito. Yon. Nabasa mo. Iba yung nabasa mo. Sinunod mo naman. Ang sabi doon, maggumawa ka ng barko. Hindi naman utos sa iyo yun, naggumawa ng barko kay Noah yun. Ginawa mo, pupunta ka sa probinsya, gumawa ka ng barko. So, kailangan ang pagbabasa, systematic reading, Genesis to Revelation. So, ano pa ho, mga kapatid? Tingnan po natin. Romans 15 verse 4. So, sabi po dito sa Romans 15:4. Yan, malapit na po tayo. 1 hour pa. Hindi po. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Sapagkat anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. Yun, yung mga bagay nung una. Kala, Genesis, anong matututunan natin doon? Sa panahon pa lang ni Adan, ang matututunan natin doon, talagang mag-stick po tayo sa pumat ng Panginoon. Di ba? Yung mag-asawa, sabi ng Panginoon, yung lahat ng bunga na nandito sa halamanang ito ay makakain nyo, wag lang doon sa halamang nakakaalam ng mabuti at masama. Ayun. Maliwanag yung instruction ng Panginoon Pero anong ginawa ni Eva? Sinuway po nila. Yun. So, ang ibig lang sabihin, kung ano lang yung kuman, ay doon lang tayo. So, matututo tayo. Pero yung utos na yon, hindi na po utos sa atin. Wala na po yung bunga na yon. Kumbaga, lesson o aral. Sabi doon, ikatututo natin. Panahon ni Joseph. Ano ang matututunan natin doon, mga kapatid? O yun, huwag magtatanimin ng sama ng loob. Yun, kasi kung titingnan mo yung buhay ni Joseph, ihulog ka sa balon ng kapatid mo. Ihibinta ka ng kapatid mo. Yun, ano ang matutunan natin doon na talagang with full humility at forgiveness, no? Mayroon siyang mapagkababang puso at yung pag-iwas sa kasalanan. Kasi, di ba, tinukso siya ng asawa ni Potiphar. Yun po yung good example ng mga lalaki na kahit kasama sa bahay, alam mo, araw-araw siya tinutokso pero mayroon siyang takot sa Diyos. Kaya makita natin, mga kapatid, siyempre, pag nilalaman mo yon, sovereignty of God, makita natin. Pero in practical living,
makita natin na yung salita ng Diyos talagang kailangang ilagay natin sa ating mga puso. Matututo tayo, sa pamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng kasulatan, ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ano pa mga kapatid? Light it's meant to be seen and to show the way. Yun. Yung salita ng Diyos, kasi tinatalakay natin, proof that Scripture is clear. Yun ang ibig sabihin ng ating the perspicuity of the Scripture. Maliwanag, hindi malabo. Kasi yung iba nalalabuan. Ang salita ng Diyos ay napakalinaw po. Light is meant to be seen and to show the way. Tingnan natin yung Psalms 119, verse 105. Sabi ng Psalmist, 119, verse 105. Sabi daw ng Psalmist, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So, pag ikaw ay talagang sumusunod sa Panginoon, tamang direksyon ang mapupuntahan mo. Tamang direksyon ang talagang magiging landas mo. Kasi nga, ituturuan ka ng salita ng Panginoon eh. Kung titingnan natin yung sabi ng Proverbs, di ba? Sabi ng Proverbs chapter 3, verse 6. Tingnan natin yung verse 6. Sabi doon, In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Yun. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Yun. Lahat ng ituturo ng Diyos ang ating mga landas, yung direksyon na ating pupuntahan, yung ating gagawin sa araw-araw, ituturo niya. Kaya, yung salita ng Diyos, kailangan nating i-acknowledge na ito ay salita ng Panginoon at sundin po natin sa ating mga buhay. Ano pa? Proverbs 6:23. Tingnan natin. Proverbs 6. Proverbs 6:23. 6:23. 6:23. Sabi doon, For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life. Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Yun po yung sabi ng Proverbs. No? Na ang utos daw ay tanglaw. Yun. Siyempre, pag wala kang, hindi mo sinusunod ang utos ng Panginoon, wala tayong tanglaw. Tapos ang sabi pa dito, ang kautusan ay liwanag. Pag hindi mo sinunod ang kautusan ng Panginoon, madilim ang buhay natin, mga kapatid. At ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Kaya huwag tayong magagalit sa nagre-review sa atin, nagsasaway. Kasi sabi doon, daan ng buhay. Yun. Kaya 'di ba sa Hebrew, mayroon tinatawag na pagdidisiplina ang Diyos. Tingnan po natin, Hebrew chapter 12, verse 6. Sabi ng ating, yan, mahaba po ito. Pero, part po ito. For whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son, whom He receiveth, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig, at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. If you endure chastening, God dealeth with you as with sons, for what son is he whom the Father chasteneth not? Na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alingang anak ang hindi pinarusahan ng kanyang ama. But if you be without chastisement, whereof all are partakers, then are you bastards. Yon, and not sons. Yon, pag bastards, no? So, yun, pag-usapan namin kagabi yung bastards eh. Bastardo, ibig sabihin, yung mga hindi dinidisiplina ng Diyos, yun po yung mga hindi talaga anak ng Diyos. Yun. Huwag namang mangyari sa hindi ka na dinidisiplina, Lord. Ang dami ko nang ginawang kasalanan, ba't wala pa akong naranasang pagpapalo, pagdidisiplina? Naku, malaking question mark yun, mga kapatid.
Baka bastardo ka. Pag sinabing bastardo, katumbas nito, reprobate o itinakwil na. Wala ka ng puwang sa eternal na langit. Doon pupunta sa eternal damnation. Yon, bastardo, in not sons. Hindi anak ng Diyos eh. Tatapat kung kayo hindi pinarusahan na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Hindi tunay na anak. Bakit to? Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of the Spirit and live? Baka dito tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo parusahan at sila'y ating ginagalang, hindi baga lalong tayo pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay. Yun po. So, yung tinatawag pong commanded unto the light is light. So, liwanag, nagbibigay sa atin ng liwanag, yung salita ng Panginoon. Even simple people can understand. The Bible does not require great human wisdom to know the way of salvation. Yon. Hindi kailangan yung napakatalino na mga tao para maunawa natin tungkol sa eternal salvation, legal phase of salvation, vital phase of salvation, practical phase of salvation, final phase of salvation. Hindi kailangan itong graduate ka ng anumang kurso. Yon. Hindi mo kailangan mag-Bible school. Ako man, nag-Bible school ko dito sa Cavite, no? Nag-first year college po ako sa Grace Bible School dito sa GMA. Abay, first year po ako, ay nag-reform na ako noon. Yung mga fourth year, nagsisharing kami break time. Nag-share ako about election, sabi ng fourth year college, mga third year. Ay, huwag natin pag-usapan yung election, magagalit si pastor. Kasi hindi pa namin na papag-aralan 'yan bago sa amin 'yan. So kumbaga, hindi ho talaga natatalakay minsan sa mga theological school, natatalakay pero napakaiksing pag-aaral lalo na pagdating sa election. 'Yon. Ang sabi nila, maraming naniniwala din na election pero force and faith. Kaya ka pinili ng Diyos, nakita ng Diyos na sasampalataya ka. So, ang Biblia ay napakaliwanag. Yun ang tinatawag na perspicuity. Yun, maliwanag, clear, na nagsasabi na tayo po ay pinili ng Ama before the foundation of the world. Mayroong eleksyon. At sa eleksyon, mayroong bahagi, tinatawag na national election, vocational election, at saka yung soteriological election. Ngayon, kung may iba pang election, so pag-aralan natin. Pero sa ngayon, yun lang po ang alam kong eleksyon. O kung may alam kayo, ano pong alam yung eleksyon? Yon sa 2028, national election po yon. Pero yung national election sa Biblia, ito yung pagpili ng Diyos sa bayang Israel bilang kanyang bayan. Yon. At yung vocational election, ito naman yung pagpili ng Diyos sa mga lingkod niya, unconditional. Yung pagpili ng Ama sa pagpili ng Diyos sa bayang Israel, unconditional. Yung pagpili ng Diyos sa mga lingkod niya, unconditional. Yung pagpili sa atin sa eternal na kaligtasan, unconditional. Puro unconditional. Ibig sabihin, walang ibinigay na kondisyon ng Diyos. Napakaliwanag po yan sa Biblia. Ang tawag po doon ay doon sa ating pinapag-aralan na the perspicuity of the Scripture. Na ang ibig sabihin ay clear and plain to be understood. Kaya walang pwedeng maidahil na yung mga nagsasabing hindi ko mauunawaan. Sabi doon sa Matthew chapter 11 verse 25, thou was hid these things from the wise and prudent and has revealed them unto babes. Yun. Makita natin na ang Panginoon during the time nagsasalita sa parable, no? Yung mga nakakarin, hindi lang maunawaan. So, 1 Corinthians 1:27 mga kapatid. Tingnan po natin yung sinabi po ni Apostle Paul dito po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27 na hindi ho ang mga matatalino, hindi yung mga ang pinili ng Diyos. Yung sabi dito sa
verse na ito, mga kapatid, but God had chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God had chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Yun, ang ganda verse na ito eh. Sabi doon, sa Tagalog, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmanga ng sanlibutan upang hiyain niya. Yun, tanda natin, upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Yun. Yun ang ano ng Diyos na piliin yung gusto niyang piliin, kung sino yung gustong piliin. Diba? Sina Peter, kaya diba, sa Book of Acts, nagtaka sila. Mga taong ito, bakit alam yung ligwahe natin? Nag-aral ba sila ng ating ligwahe? Bakit nangangaral sila ng ating mga salita? So kasi nga po ang Diyos, makapangyarihan siya. Siya po ay tinatawag pong Almighty God, makapangyarihan sa lahat. At nagagawa niya lahat ng bagay na gusto niya. Kung bigyan tayo ng pagkakataon, di ba, ng Diyos na ilagay sa ating mga dila, mga lingwahe ng buong Pilipinas. Ilan ba ang lingwahe ng Pilipinas? Napakarami. Diyan pa lang sa Ilocos, sa norte, El Terene, di ba? Dito sa Zambales, Pampanga, iba rin salita yan, Kapampangan, Pangasinan. Yung tawid ka lang ng bayan, iba na yung ano eh. Pagdating naman sa Bicol, minsan bayan-bayan sila, magkaibang salita eh. Pagdating sa Bisaya, may Bohol, may Ilonggo, may Cebu, yun, iba-ibang mga lingwahe dyan. So, ganun ang nangyari sa Book of Acts. Pero, makakita natin na clear na napapadala ng Diyos yung kanyang mensahe sa kanyang mga anak na gustong padalhan ng mensahe. Kasi, di ba, sa Book of Acts, iba-ibang mga lahi yun eh. Pero dahil gusto ng Diyos na maiintindihan ng mga nakikinig, maliwanag po yung pagkapangaral po ni Apostol Pedro during the time. Yun ang tinatawag na perspicuity of the Scripture. Scripture is clear. Ano pa mga kapatid? Why some do not understand? Ayun. The Bible is clear in itself, but some cannot see it because of their spiritual condition. Kung bakit hindi sila nakakaintindi, without the Holy Spirit, the truth is hidden. Pag wala pong Espiritu, hindi born again. Yung nakita natin kanina, yung binasa natin, but the natural man receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither he can know them, because they are spiritually discerned. Yon. 2 Corinthians 3:14. Tingnan mo natin. 2 Corinthians 3:14. Malapit po tayo. Tsaga-tsaga lang. 3:14. Sabi ni Apostle Paul, but their minds were blinded, for until this day remaineth the same veil untaken away, and the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. Datapat ang kalang mga pag-iisip ay nagsitigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nanatili na hindi tinataas, na ito'y naaalis sa pamagitan ni Kristo. Yun, gano'n mo yun, no? Hindi sabi doon ang kalang pag-iisip ay nagsitigas. Yun. Kaya makita natin doon mga kapatid, na hindi talaga maiintindihan yung mga salita ng Panginoon. At sunod po, veil is taken away in Christ. Only when God opens the heart can a person truly understand. Yun. Sabi doon sa 2 Corinthians 3:16. Tingnan natin mga kapatid. 3:16. Yan, sunod lang po yun. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Ngunit kailanmat magbalik sa Panginoon, ay maaalis ang talukbong. Yun. Siyempre, mananampalataya po ito, born again, doon naalis yung talukbong na nagkakaroon po ng pagkaunawa.
na yung mga ayun naunawaan na po yung salita ng Panginoon. Tanging born again lang po ang makakaunawa. Yung mga patay spiritually, yung kaisipan ay may talukbong, hindi talaga mauunawaan nila. Luke chapter 24 verse 45. Luke chapter 24 verse 35. Sabi ng ate dito po, 35. Tama ba ako? Tingnan po na. 45 wala, 45. Yan, sa 45 po pala, hindi 35. Then open he their understanding that they might understand the scripture. Nang bagay binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip. So Diyos pa rin ang nagbubukas ng pag-iisip, mga kapatid, hindi tayo, upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Yun. Kaya huwag tayo magagalit pag hindi nauunawaan ng isang sinisir natin yung salita ng Diyos. Kasi ang Diyos po ang nagbubukas ng pag-iisip ng isang tao. Relax lang po tayo. Karapatan nating mag-share. Pero pag hindi pa naunawaan, ipasa Diyos na lang po natin. Bahala ka na po, Lord. Yon. Na-share ko na po ang about 5 phases of salvation. So, kayo na po ang bahala. Yon, di ba? Hindi yung, alam mo, tigas ang ulo mo. Ito na nga, napakaliwanag, 5 phases of salvation. Eternally. Secure tayo. Legally natubos tayo. Hindi mo ba naunawaan, Brad? Ano ba talagang gusto mo? Talagang gusto mo, hamunin pa eh. Relax lang po tayo, kapatid. Ang pag-share po ay hindi ano lang po tayo, relax lang po dahil may mga tao na hindi pa talaga nilalagay sa kanilang kaisipan yung mga bagay na dapat nating maunawaan. May level of faith po tayo. Halimbawa, may mga bagay akong alam, baka hindi mo pa naunawaan, o mayroon kang naunawaan, hindi ko pa naunawaan. So ipag-pray mo ako na maunawaan yung nauunawaan mo. At yung naunawaan ko, na hindi mo naunawaan, ipag-pray din kita. Magdalanginan tayo na yung unawa ko, maunawaan mo rin. Pero, karamihan mo talaga, hindi ho ganon. Hindi ho tayo sabay-sabay na nakakaunawa. Kaya ang gawin po natin, relax lang. Huwag ho tayo mag-away, huwag ho tayo magdebate, huwag ho tayong magsabaan ng loob dahil sa isang paniniwala na hindi pa natin naunawaan nung isa. Hindi rin naunawaan niya. Baka tayo lang nakakaunawa. Yon. Ipaubaya na lang natin sa Diyos na yung mga bagay na yon ay maunawaan sa takdang panahon ng Diyos. Kasi sabi dito, then open he their understanding that they might understand the scriptures. Kung binuksan niya ang kanilang pag-iisip kung pag-unawa nila ang mga kasulatan. At kahit si Apostle Paul, mga kapatid, di ba? Romans chapter 12, verse 3. Yon, ito, dapat wala tayong mga debate na mga kapatid, wala na tayong argumento. Dahil kung hindi niya naunawaan, leave it to God. Yon, ganun po talaga. Pag hindi niya naunawaan about sovereignty of God, ay basta Diyos natin. Sabi doon, for I say through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Yun, na measure of faith eh. Sapagkat sinasabi ko sa pamagitan ng biyaya na sa akin ay binigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin. Kundi mag-isip na may kahinahunan. Yun, dapat palagi tayong mahinahon, mga kapatid. Ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Yun. May ibinahagi ang Diyos. Ang Diyos ang nagbabahagi. Ang Diyos ang naglalagay sa puso natin, sa kaisipan ng pananampalataya. Kaya wala dapat talagang kung nagsishare tayo, period na po doon. Kung hindi niya maunawaan, ipag-pray na lang po natin. Na ipaliwanag na natin, na ituro na natin na God is sovereign. God ay, ang Diyos ay pumili. Pag hindi maunawaan, baka hindi pa talaga niya time. Ang Diyos na po ang magbibigay sa kanya ng unawa. Okay po, sunod po. Yan, isa na lang po. Mahaba po talaga ito. How we understand it? By the Holy Spirit, He takes the clear words and makes them clear to our hearts. Yung hindi mo ito maunawa ng sarili mo.
Comparing scripture with scripture, hard parts are explained by plainer parts, not by private interpretation. We do not make our own meaning. We take what God said plainly. Kung anong sinabi ng Panginoon, yun lang po. 2 Peter 1:20, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Isaiah 28:10, for precept may be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here little and there a little. Tagalogin nga natin yon. Maganda po yun eh. Isaiah 28:10. Talaga dito, talagang maganda yung ano dito ni Isaiah 28:10. Isaiah 28:10. Sabi po dito sa Tagalog, sapagkat utos at utos, utos at utos, bilin at bilin, bilin at bilin, dito'y kaunti, do'y kaunti. Yun. For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line upon line, here a little and there a little. So, ibig sabihin mga kapatid, talagang through the Holy Spirit, mauunawaan natin ang salita ng Panginoon. Siya yung kasi ang ating tagapagturo. Sabi po ng ating Panginoon, John 14. Tingnan po natin yung John chapter 14, verse 26. Sabi niyo, but the Comforter, which is the Holy Ghost whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Siya yung magtuturo ng lahat ng bagay. So, hindi ho ang pastor. Ang pastor, ginagamit lang po yun. Pero tayo, personally, pag hindi ho tayo binigyan ng unawa ng banal na espiritu, hindi natin maunawaan. Yan, kaya nga maraming mga Kristiyano, maraming mananampalataya, tagal-tagal na, stagnant pa rin. Yun. Talagang nandun pa rin sila. Baka may problema nga, no? May problema sa spiritual na buhay, o baka naman napasama lang, hindi talaga born again. Ang sabi doon, nakikiride na lang. So, baka naman may libreng bigas, may libreng noodles, kaya nakikiride na lang. So, tarso pa, the perspective of Scripture. Ayun po. So, tapos na pala tayo. Ayun. So, yun na po yung last nating verse. Yung Isaiah chapter 28 verse 10. Na kailangan talaga yung umasa tayo sa banal na espiritu. Hindi tayo aasa sa anumang paliwanag na hindi na ang paliwanag ay nanggagaling sa sariling paliwanag. So, balikan lang po natin yung ating pinag-aralan ngayong gabi, mga kapatid. Nag-overtime lang po tayo. The preservation and perspicuity of the Scripture. Yung tinalakay natin, the preservation of Scripture. Yung basis of preservation. Ano pa ho? Extent of preservation. Tapos, tinalakay natin yung tinatawag na God preserved every part down to the smallest details. Tapos, yon yung pangalawang bahagi, the perspicuity of the Scripture. Ibig sabihin, yung pagiging maliwanag, clear and plain, na mauunawaan ng lahat ng anak ng Diyos. Yon. So, medyo humaba po tayo doon. Proof that Scripture is clear. Talakay, why some do not understand. So, yun po ang kabuuan, at yan naman ay i-upload natin sa YouTube channel para pwede nyo balik-balikan kung ano yung medyo para maintindihan lalo natin. At kung yung gustong humingi ng kopya, yan, pwede kayong mag-message at isisend ko sa Messenger. So, yun po, purihin po ang Diyos sa gabi ito at salamat po sa lahat ng naka-join. Yun, bukas tayo po ay 5 p.m. dahil may Bible study po kami alas 7. So, yun po, tuloy-tuloy po ito. At yung gustong mag-join ay wala akong problema. Pipindutin lang po nyo yung Google Meet ng napakabilis at naka-join na po kayo.
Okay po, so tayo po'y magtapos sa panalangin at paunahan to yun ang ating Elder Rene. Elder Rene? Elder Rene, nandiyan ka ba? Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Okay. Dakilang Diyos na aming Panginoon, salamat po sa oras na ito na iyong pinagkaloob sa amin upang makapag-online Bible study at dalayan po namin ang patuloy na paglago po namin sa mga spiritual na bagay, Panginoon. At salamat po, Diyos. Wala pong paglago kung wala pong spiritual na pag-unawa. Salamat sa bilang Ama sapagkat bigyan nyo kami ng kaunawaan upang makita po namin ang magkatotohanan na may pangaral, Panginoon Diyos, sa inyong mag-asa. Yes. Patuloy na bigyan nyo kami ng bukas na puso at pag-unawa. Salamat, Panginoon Diyos, sa mga salita mo na siyang may pangaral na nagbigay ng kaliwanagan sa amin upang makita namin, Panginoong Diyos, ang aming mga tinatahak at ang mga tamang katuruan na magiging gabay po namin, Panginoong Diyos, sa araw-araw. Yes, Lord. Salamat po, Dakilang Diyos, sapagkat ang iyong salita ay nagbibigay sa amin, Panginoong Diyos, ng tamang landas sa praktikal na pamumuhay. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat sa mga salita mo ay hindi ka nagkulang, hindi ka nagkamali. Alam po namin na ito po ay tulad ng iyong pinangako, it was purified 7 times. Salamat po sa iyong lingkod na patuloy pong ginamit at ginagamit at patuloy po nga po pagpalain ng bawat isa. Ngayon din, mga kapatiran po namin na laging kasama po namin sa online, Panginoon Diyos na ito. Pagpalain niyo po kami at naniniwala po kami, Dakilang Diyos, na kami po ay gagamitin in the future at lalo na ang ibang kapatiran po namin. At naniniwala po kami that we are building leaders for the next generation. Amen. Salamat po, Dakilang Ama, at patuloy na bigyan niyo kami ng kalakasan at yung vision na ito ay may pasa po namin, Panginoon, tulad ng iyong binanggit, for those faithful who shall be able to teach others also. Maraming salamat po, Dakilang Ama, at aming binabalik lahat sa iyo ang kapurihan at pasasalamat in Jesus' name. Amen and amen.